made a remarkable contribution to the MMFF and the Philippine movie industry. My gosh, guys, we're gonna be having icons on the stage. Legends, icons, Living legends. And to present this very special award, please welcome two of the superstars and icons na bahagi sa mga pelikulang kasali sa ating MMFF 50. The star of and the breadwinner is Asia's uncommogable and phenomenal superstar, Vice Ganda, and the star of Uninvited, the one and only star for all seasons, Miss Vilma Santos. Icons only. Icons only. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. At syempre, Vice, magandang gabi rin sa iyo. Syempre, maganda ka. I get that a lot. Yeah, right. Pero maganda tayo pareho, Ate B. Kaya sana next year tayo naman magkasama sa isang Metro Manila Film Festival. Sana naman, looking forward na marami pa akong gustong makasama sa paggawa ng pelikula. At syempre, meron tayong mga paborito, diba? Yes! So, kung magkakaroon tayo ng pelikula, gusto ko yung parang paborito ng pelikula bagay sa ating dalawa. Anong pelikula ko yun? Yung bagay sa itsura natin ngayon, anak, ikaw yung bunso ko. Bunso na kita sa pelikula, anak. Pwede ba yung ganun ang concept natin? O may anak sa labas. Hindi pwede sa loob. For a change. Iba naman. Sa loob? Anak sa loob. Hindi pwede kasi uninvited ako sa loob. Pero alam mo, Vice, excited din po ako sa gabi nito dahil meron tayong bibigyan ng isang napaka-importanteng parangal. At kung di po ako nagkakamali, 1974 ay gumawa po kami ng isang pelikula at siyang leading man ko. Yes. At ang pelikula namin, King Kayam and I. Ang swerte niyo po kasi nakasama niyo na siya sa isang magandang pelikula. Ako hindi pa po, pero magkakilala po kami dalawa. Kaya naman, inaantay ko lang talaga na kung mga prompter kung saan yung part ko. Kasi kay Ate B pa rin yan. Oo nga, kasi sorry, hindi ko na ako makita. Okay, ito na po. Kaya naman, nararapat sa kanya, itong ibibigay po natin ng Metro Manila Film Festival 50 Lifetime Achievement Award. Panoorin po natin lang. Sa Golden Celebration ng Metro Manila Film Festival, isang pagkilala ang hatid namin sa isang taong may gininto ang puso para sa pelikulang Pilipino. Ang tinaguriang ama ng MMFF, Joseph Erap Ejercito Estrada, katulad ng pagganap niya sa mga karakter na tagapagtanggol at bayani sa Pinilakang Tabi, siya ay maituturing na tagapagtanggol ng mga manggagawa sa pelikula at bayani ng buong industriya ng pelikulang Pilipino. Ang isa sa tunay na tagapagtaguyod ng Metro Manila Film Festival. Taong 1974, nang siya ay bumaban para maitatag ang MMFF para buhayin at palawakin ang pelikulang Pilipino, kung saan ipapalabas at ipagdiriwang ang mga pelikulang Pilipino sa mga sinehan at magiging taunang bahagi ng Kapaskuhan. At sa pagsisimula ng Metro Manila Film Festival, siya ang itinanghal na kauna-unahang Best Actor Awardee para sa pelikulang Diligin Mo ng Hamog ang Uhaw na Lupa. Ngunit higit pa sa isang pagiging mahusay na aktor ang kanyang naging ambag. Dahil sa kanyang pagsulong ng MMFF sa bansa, 50 taon ng bahagi ng mga buhay ng bawat pamilyang Pilipino tuwing Kapaskuhan, ang mga dekalidad na pelikulang sumasalamin sa mga kwento nating mga Pilipino. Dahil sa pagiging instrumento sa pagkakatatag ng MMFF, 5 dekada ng buhay na buhay ang industriya ng pelikula tuwing Kapaskuhan at ngayon naging bahagi na rin ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong gabi ng parangal, sa ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival, buong puso at buong pagmamalaking iginagawa ang MMFF Lifetime Achievement Award bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang natatanging kontribusyon
sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada, ama ng Metro Manila Film Festival. Well, we can see him smiling right now. Ladies and gentlemen, the worthy recipient of the MMFF 50 Lifetime Achievement Award, ang ama ng MMFF, our former president, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada. To our MMFF 50 Lifetime Achievement Awardee, Mr. Joseph Erap Estrada. I am tasked to deliver the acceptance speech for my father, Senator Francis Tolentino, Senator Bongo, former Secretary Benner Abalos, Secretary Mina Pangandaman, MMDA Chairman Ron Artes, Mayor Abby Binay, Chairperson Lala Soto, MTRCB, colleagues, co-members, artista, kasama natin sa pelikula Pilipino, magandang views sa lahat. Sa ngalan po ng aking pamilya at ng buong industriya ng pelikula Pilipino, lubos ako nagpapasalamat sa karangalan nito mula sa Metro Manila Film Festival at sa pagkakataon ito kung kailan pinagdiriwang natin ang Golden Year Anniversary ng MMFF. Nararapat lamang ang pamanawan nito ng lungsod ng Maynila kung saan nagsimula ang lahat. 50 years ago, on this very stage, I was honored to receive the Best Actor Award at the first Metro Manila Film Festival for my role in the film Diligin Mo ng Hamog, Ang Uhaw na Lupa. That film won a total of 6 awards, including the Best Picture Award. Hindi ko po inaasahan na muli ako makakatanggap ng pagkilala sa parehong entablado matapos ang 5 dekada. In establishing the Metro Manila Film Festival in 1974, I sought the assistance of Guillermo de Vega, who was then the chairman of the Board of Censors for Motion Pictures, now known as the MTRCB. At that time, the film industry was struggling due to the influx of Hollywood movies, increasing commercialization, and a decline in artistic quality. In the early 60s, out of about 20 theaters in Metro Manila, only a small percentage showcased local films. Ang MMFF ang tanging paraan noong mga panahon na yon
para hindi lamang may tampok ang mga kwentong Pilipino para sa mga Pilipino, kundi para rin magkaroon ng puwang sa merkado at mabigyan ang pagkilala ang talento ng ating mga alagad sa sining ng pelikula.